Lagi ka bang pagod kahit sapat ang tulog? Pakiramdam mo ba ay laging walang gana? Maaaring may problema sa testosterone mo. Ano ang testosterone? Huwag mag-alala, saglit lang ito. Hormone ito na ginagawa ng katawan, karamihan sa sexual organs at adrenal glands. Lahat ay meron, mas marami lang sa lalaki at mas malaki ang epekto nito kaysa akala ng iba. Kalamnan, buto, enerhiya, mood, at sex drive, lalo na sa puberty. Ito ang simula ng malalaking pagbabago, mas malalim na boses, mas maraming buhok sa katawan, mas lumalakas, at mas tumitindi ang interes sa iba. Mahalaga pa rin ang testosterone kahit adult ka na dahil tahimik itong gumagana sa buong buhay mo. Kaya kapag sobrang baba nito, hindi lang basta may kakaiba sa'yo, kundi parang ibang tao ka na. Pero paano kung sobrang baba talaga ang testosterone mo? Hindi lang isang aspeto ang naaapektuhan. Pwede nitong guluhin ang iyong enerhiya, mood, at sex drive ng sabay-sabay. Magkakaiba ang bawat katawan, at madalas ay magkakaiba rin ang yugto ng kanilang pag-unlad. Sensitibo ang antas ng testosterone, at ayon sa ilang pag-aaral, maaari itong magbago depende sa oras ng araw. May ilang pag-aaral na nagsasabing ang pinakamataas na antas ng testosterone sa araw ay nasa pagitan ng alas 7 at alas 10 ng umaga. Para sa adultong lalaki, tinatayang 2.1% o 2 sa bawat 100 ang may kakulangan sa testosterone. Sa mga kabataang lalaki, 1% o 1 sa bawat 100 ang apektado, pero paglampas. 50 na ang edad nagiging 8%. Sa edad 80, umaabot ito sa 50%. Akala ng iba, bihira ang mababang testosterone, pero mas karaniwan ito kaysa sa inaakala. Walang tunay na absolutong kasunduan kung ano talaga ang itinuturing na mababang testosterone na kilala rin bilang hypogonadism. At iyon ay dahil magkakaiba talaga ang katawan ng bawat tao. Para sa malusog na adultong lalaki, mababa ang testosterone kung mas mababa sa 300 nanograms kada deciliter kumpara sa Goldilocks zone na 450 hanggang 600. Ang problema ay ang mababang T ay kahawig ng iba pang mga karaniwang problema sa araw-araw. Kaya maaaring hindi ito mapansin. Ang hindi napapansing sintomas ay hindi halatang babala, kundi parang parte lang ng normal na buhay. Maaaring lumitaw ang sintomas ng testosterone kahit bata pa, bago ang puberty. Isa sa halatang senyales ay hindi paglaki ng tama. Maaaring humaba pa ang iyong braso at binti at magmukhang hindi pantay. Inaasahan ding unti-unting tumubo ang buhok sa ari at bayag. Isa pang kapansin-pansing palatandaan ay hindi lumalalim ang boses kapag dumating ang puberty. Bukod pa rito, maaaring mahuli ang lakas at tibay kumpara sa mga kaedad nila. Ang mga sintomas na ito ay madalas magpatuloy at lumala habang tumatanda ka. Makakaranas ka ng pagbaba ng sexual na pagnanasa, erectile dysfunction, mababang bilang ng similya at pagliit ng bayag, kaya nahihirapan at hindi ka nais-nais ang sexual na aktibidad. Magkakaroon ka rin ng pagbaba ng muscle mass, pagbaba ng bone density, pagbaba ng lakas, at pagbaba ng endurance. Ang kakulangan mo sa lahat ng iyon, mababawi mo naman sa pagdagdag ng timbang at pagdami ng tissue sa dibdib kapalit ng kaunting buhok sa kilikili at bulbol, pati paminsan-minsang hot flashes. Pero hindi lang pisikal ang epekto nito. Isa sa pinakamapanganib na epekto ay depresyon na nagdudulot ng kawalan ng enerhiya, motibasyon at layunin sa buhay. Kasama ng hirap sa konsentrasyon at memorya, mas mahihirapan kang tapusin kahit simpleng gawain. Kung naranasan mo ang karamihan o lahat ng ito, iminumungkahi naming magbigay ka ng matinding pansin. At kahit hindi mo pa ito nararanasan, makabubuting makinig ka pa rin ng mabuti. Hindi mo alam kung kailan ka maaapektuhan nito. At kung masama na iyon, madalas hindi pa roon natatapos. Ang mababang T ay hindi lang nagpapagod sa iyo, kundi nagdudulot din ng feedback loop na unti-unting sumisira ng momentum. Kadalasan, nagsisimula ito sa maliliit na bagay. Mas madaling mapagod ka ngayon, kaya titigil ka sa pag-ehersisyo o pagkilos. Sa pangkalahatan, nauuwi ito sa pagkawala ng kalamnan at pagdagdag ng timbang. At habang tumataas ang taba sa iyong katawan, mas lalo pang nagkakagulo ang iyong mga hormone. Ngayon, mas mabigat ka, mas mahina, at mas pagod, kaya mas masama ang tulog mo. Kapag masama ang tulog mo, bumababa ang testosterone, naaapektuhan ang mood, nawawalan ka ng gana at lumalabo ang isip. Nagtatanong ka, anong nangyayari sa akin? Nagiging stress na yan at lalo lang lumalala ang sitwasyon. Pinakamasaklap, kapag bumaba ang libido mo, kadalasan pati kumpiyansa mo, bumababa rin. Maapektuhan ang relasyon, tumaas ang pagkabalisa, lumala ang tulog, bumaba ang enerhiya, at maulit-ulit ang siklo.
Bakit may mga taong mas mababa ang T levels kaysa sa iba? Bago talakayin ang mga dahilan, gawing personal muna natin ito. Hindi pareho ang epekto ng mababang testosterone sa lahat. Kung kabilang ka sa mga grupong iyon, mag-ingat ka. Nasa panganib ka ba? Kung isa kang lalaki na papasok na sa iyong 30, nagsisimula ng tumaas ang posibilidad. Natural na bumababa ang testosterone habang tumatanda. At para sa maraming lalaki, mas maaga pa itong nagsisimula kaysa sa inaasahan nila. Kung overweight ka o may sobrang tiyan, mas mataas ang panganib. Ang taba ay maaaring magbago ng hormone at magpababa ng testosterone sa pagdaan ng panahon. Kung palagi kang stressed, hindi maganda ang tulog o parang nauubos ang lakas ng utak mo araw-araw, mahalaga pa rin iyon. Kung may sleep apnea ka, maaaring hindi makuha ng katawan ang recovery cycle na kailangan para sa matatag na testosterone. Mas mataas ang tsansang magkaproblema sa testosterone kung may type 2 diabetes, pre-diabetes, o iba pang metabolic na issue kahit bata ka pa. Kung iniisip mong ikaw yon, makinig dahil ipapaliwanag sa susunod na bahagi kung bakit ito mabilis nangyari. Ngayon, tatalakayin natin ang sanhi nito. May mga hindi delikadong sintomas, pero may ilan na kailangang ipasuri agad sa health professional. Tatalakayin din natin kung paano natural bumababa ang testosterone habang tumatanda. Pero isang dahilan kung bakit maaaring mababa ang iyong T levels ay dahil sa isang genetic na kondisyon na tinatawag na Klinefelter disorder, kung saan ang mga lalaki ay ipinapanganak na may dagdag na X chromosome. Malaki ang epekto ng chromosome sa hormone production, kaya ito ay karaniwan at hindi masyadong delikadong dahilan. Hinahati ang hypogonadism sa primary at secondary. Ang primary ay tumutukoy sa mismong bayag. Ang secondary ay may kaugnayan sa pituitary gland o hypothalamus sa utak. Sa pangunahing sanhi, kabilang ang anorexia o kawalan ng bayag pagkapanganak. May cryptorchidism o hindi bumabang bayag at Leydig cell hypoplasia na nagdudulot ng hindi maunlad na Leydig cell, ang mga selula sa bayag na gumagawa ng testosterone. Maaaring magka-hypogonadism kung masaktan o mapinsala ang bayag. Ang mga chronic na sakit sa bato, atay at mga problema sa thyroid at glandula ay maaaring magdulot ng hormonal imbalance. Ang mga pagpipilian sa pamumuhay ay maaari ring makaapekto sa mababang T, tulad ng labis na pag-inom ng alak. Kung ikaw ay may obstructive sleep apnea, ang palagi ang pagkaantala ng iyong tulog ay maaaring magdulot ng aberya sa iyong T levels. At kung talagang malas ka, posibleng dahil ito sa Human Immunodeficiency Virus o Acquired Immune Deficiency Syndrome na parehong maaaring makababa ng T levels mo. Kung nasa huling yugto ka na, ang mababang testosterone ay hindi mo na dapat alalahanin. Sa isang pag-aaral na may kinalaman sa timbang ng katawan, 30% ng mga lalaking overweight ay may mababang T, kumpara sa 6.4% lamang ng mga may normal na timbang. May kaparehong trend sa diabetes. 24.5% ng lalaking may diabetes ay mababa ang T, kumpara sa 12.6% ng walang diabetes. Kung nararanasan mo ito, huwag maliitin ang sarili. Karaniwang problemang medikal lang ito at hindi sukatan ng pagkalalaki mo. Kahit ano pang sabihin ng mga manfluencers sa TikTok, paglampas 30 may mga pag-aaral na nagpapakitang bumababa ng 2% kada taon ang T mo. Ngayon, iniisip mo siguro, parang mahirap yan, pero delikado ba talaga? Ang sagot, maaari nga itong maging delikado sa katagalan. Hindi lang mood o sex drive ang apektado ng mababang testosterone, pati tagal ng katawan mo sa paglipas ng panahon. Pinoprotektahan ng testosterone ang kapal ng buto. Kaya kapag mababa ito ng matagal, humihina ang mga buto. Ibig sabihin, ang mga minor na pinsala gaya ng pagkadulas o maliit na aksidente ay pwedeng magdulot ng bali ng buto na matagal gumaling. Nakaapekto rin ito sa muscle mass, hindi lang sa itsura. Malalakas na kalamnan ang nagbibigay katatagan, proteksyon sa kasukasuan at tulong sa maayos na paggalaw. Kaunting kalamnan ay pwedeng magdulot ng masamang postura, higit na sakit at mas matandang itsura ng katawan. Kapag mababa ang testosterone, nababawasan ang enerhiya at motibasyon mo, kaya itinitigil mo ang mga gawain para sa kalusugan. Pero, hindi palaging emergency ang mababang testosterone. Pero kapag pinabayaan ng matagal, maaari itong tahimik na magdulot ng unti-unting pagbagsak ng enerhiya, kalusugan at kalidad ng buhay. Kaya kung nag-aalala ka na baka may tunay kang kaso ng hypogonadism, ang pinakamainam mong gawin ay magpa-schedule ng appointment sa iyong doktor at humingi ng pagsusuri. Una, asahan mong magkakaroon ng physical exam sa mga bahagi ng katawan na maaaring maapektuhan ng mababang testosterone tulad ng buhok, bayag, pangangatawan at dibdib. At kung may kasaysayan ka ng bali ng buto dahil sa panghihina nito.
Asahan mong tatanungin ka ng doktor tungkol sa nakaraan mo para malaman kung mababa talaga ang testosterone mo at ano ang dahilan nito. At pagkatapos, kukuha sila ng dugo o maaaring kumuha rin ng sample ng similya para sa pagsusuri. At kung sakaling ikaw ay may kaya sa buhay at labis na nag-aalala tungkol sa iyong antas ng testosterone, pwede kang gumastos para sa gas o liquid chromatography at mass spectrometry na pagsusuri. Malamang total testosterone test lang ang gagawin na sumusukat sa antas ng testosterone at mga protina sa dugo mo. Kasama sa iba pang bihirang pagsusuri ang luteinizing hormone test, blood prolactin level o blood hemoglobin test. Sa mas malalang kaso, maaaring kailanganin mong magpa-magnetic resonance imaging para sa pituitary gland bone density test o karyotype test para sa pag-aaral ng iyong mga kromosoma. Kung lumabas na ang mababa mong T, ay dulot ng isa sa mga mas seryosong kondisyon sa kalusugan na nabanggit natin kanina. Uunahin ng doktor na gamutin iyon bago ang mismong mga sintomas ng mababang testosterone. Pero kung lumabas sa mga pagsusuri mo na mababa ang T mo at hindi ito dulot ng anumang banta sa buhay, maaaring magreseta ang doktor ng testosterone replacement therapy o testosterone replacement therapy at maaari itong dumaan sa iba't ibang paraan. Karaniwang kasama rito ang testosterone injections sa puwetan o patch na parang ginagamit ng gustong tumigil sa paninigarilyo. Magsuot ng topical gel sa balat o loob ng ilong o gumamit ng pellet sa ilalim ng balat na naglalabas ng hormone. Tulad ng intrauterine device, ginagamit din ito ng mga transgender na nagmamasculinizing hormone therapy. Pero ito ang mahalaga. Hindi lahat ng akala tungkol sa testosterone ay tama. Napag-usapan na natin ang benepisyo ng testosterone at panganib ng hypogonadism. Ibig bang sabihin na mas mainam kung mas mataas ang testosterone mo? Kaya nga may trend ngayon sa online na tinatawag na T-maxing para sa mga mas batang lalaki. Karamihan dito ay galing sa issue ng body image ng lalaki na dulot ng patalastas. Ayon sa pag-aaral sa 75 lugar, ang exposure sa patalastas tungkol sa testosterone ay laging nagpapadami ng mga lalaking nagpapasuri ng kanilang testosterone level. At iyan ang dahilan kung bakit ang ilan sa mga taong iyon ay kalaunan ay bumaling sa mga supplements o kahit sa testosterone replacement therapy, ngunit magdudulot iyon ng mga pagbabago sa iyong katawan kapag sumailalim ka sa testosterone replacement therapy. Kung wala ka namang klinikal na kakulangan sa testosterone, maaaring mapigil ng T ang natural na kakayahan ng iyong katawan na gumawa ng testosterone. Hindi lang nito pinapataas ang panganib na magkaroon ka ng lahat ng mga problemang pangkalusugan na napag-usapan na natin, maaari rin nitong pabagalin ang produksyon ng iyong similya. Sa iba, babalik din sa normal ang paggawa ng testosterone ng katawan paglipas ng panahon. Kung matagal ka nang gumagamit ng testosterone replacement therapy, malamang hindi mo na maibabalik sa natural ang katawan mo. Ang testosterone therapy ay maaaring magdulot ng matinding epekto sa kumpiyansa sa sarili gaya ng acne, kondisyon sa balat at maagang pagkakalbo. Hindi pa kasama rito ang pagtaas ng bilang ng pulang selula ng dugo na maaaring magdulot ng mga komplikasyon sa hinaharap. Kung hindi doktor ang nag-diagnose sa iyo ng hypogonadism, mas mabuting piliin ang mga simpleng epektibong paraan kaysa kay Joe Rogan at Andrew Tate. Tamang pagkain, sapat tulog at aktibo, hindi mga kahina-hinalang health tips online. At isa pang mahalagang tandaan ay na sa paglipas ng panahon, ang pagbaba ng testosterone habang tumatanda ka ay isang likas na bagay. Lalo na pagdating ng gitnang edad, mas magkakaroon ka ng tiwala sa sarili at hindi mo kailangang madaliin ang pag-unlad. Malinaw ang babala ng Food and Drug Administration laban sa testosterone replacement therapy para sa mababang testosterone dulot ng natural na pagtanda. Iyon ay dahil para sa ilang kalalakihan, habang tumatanda sila, mas tumataas ang panganib na ang testosterone infusion ay maaaring magdulot sa kanila ng stroke o kahit atake sa puso. Walang pakialam ang mga tao kung gaano ka kalalaki kapag 6 na talampakan ka na sa ilalim ng lupa, kaya siguro mas mabuting pahalagahan mo na lang ang mga magagandang bagay na meron ka ngayon sa halip. Ngayon, panoorin mo ang mga pinakakakaibang katotohanan tungkol sa katawan ng lalaki o panoorin mo na lang ito.